Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ano ang nangyari sa second generation Japanese Filipinos na naiwan pagkatapos ng World War II? Sinagot ng Mainichi Shimbun ng ilang karaniwang tanong na maaaring mayroon ng mga mapabasa tungkol sa mga pangalawang henerasyong Japanese Filipino na nahiwalay sa kanilang mga ama na Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig at pagkatapos nito ay hindi nakilala bilang mga Japanese national. Ang unang tanong, sino ang tinatawag na remaining second generation Nikkei Jin sa Pilipinas? Ang sagot, sila ay mga taong may Japanese na magulang ngunit naiwan sa Pilipinas pagkatapos ng World War II. Bago ang digmaan, maraming Hapones ang nadayuhan sa Pilipinas at nag-asawa ng mga Pilipino. Gayunpaman, nagsimula ang digmaan, ang gayong mga ama ng Hapon ay maaaring napatay sa pagkilos na nakikipaglaban para sa Imperial Japanese Army o ipinatapon sa Japan pagkatapos ng digmaan, na naiwan ang kanilang mga asawa at mga anak sa Pilipinas. Ang pangalawang tanong, ano ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya na natili sa Pilipinas? Ang sagot, dahil magkaaway ang Japan at Pilipinas noong World War II, ang mga pangalawang henerasyon sa Japanese Filipino ay dumanas ng diskriminasyon at naniraan sa pagtatago mula 1980s nang humina ang anti-Japanese sentiment sa Pilipinas. Ang mga Japanese Filipino ay bumuo ng mga asosyasyon at nagsimulang maghanap ng Japanese nationality at ang mga pampanumbalik ng kanilang mga talaan ng pamilya. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay sinira ng kanilang mga pamilya ang kanilang mga sertipiko ng kapanganakan at iba pang mga personal na dokumento upang itago ang kanilang mga relasyon sa dugo sa mga Japanese national. Ang mga kulang na dokumento upang patunayan na sila ay may lahing Hapon ay naiwang walang rehistro ng pamilya. Ikatlong tanong, paano nagpapatuloy ang pampanumbalik ng kanilang mga family register? Una sa lahat, ang personal na pagkakalanlan ay mahalaga upang mapatunayan na sila ay pangalawang henerasyong Hapong Pilipino at ang tuloy-tuloy na trabaho sa pangangalap ng mga piraso na impormasyon, tulad ng bayan at trabaho ng kanilang mga magulang ay nagpapatuloy. Noong December 2023, nakipagpulong ang mga Pilipinong may lahing Hapon sa mga taong pinaniniwalang kamag-anak nila sa Okinawa Prefecture. Ayon sa Philippine Nikkei Jin Legal Support Center, isang non-profit na grupo na sumusuporta sa mga naturang aktibidad, 311 katao ang nakabawi sa ngayon ng mga listahan ng narehistrong pamilya. Sa kabilang banda ay humigit kumulang 400 katao ang pinapalagay na walang mga rehistro ang pamilya. Pagkat ang Diyos ay di natutulog. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Tahanan ni Cara Delevingne nawasak sa sunog sa Los Angeles. Naabo ang tahanan ni Cara Delevingne sa Los Angeles sa isang malaking sunog noong Biyernes na nag-iwan sa multimilyon-dollar ng bahay sa isang nababagang pagkasira. Ang aktres modelo ay wala sa malawak na pad sa Flash Studio City area, ngunit may 2 tao at mga pusa ni Delevingne sa bahay noong panahon na iyon. Lahat ay nakatakas ng walang malubhang pinsala. Binili ni Delevingne ang 8,000 square foot, 750 square meter na may 4 na silid tulugang bahay noong 2019 sa halagang $7 million. Makikita sa mga larawan na halos nawasak ito sa sunog na gumuho ang bubong. Halos 100 bombero ang dumalo sa sunog na inulat bago magmadaling araw, sinabi sa tagapagsalita ng Los Angeles Fire Department. Ang modelo ay mayroon ding mga screen credits sa serye sa TV na Only Murders in the Building sa pelikulang Anna Karenina. Si Delevingne ay sa kalukuyang gumaganap sa cabaret sa West End ng London. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.